In today's video, i-review natin itong Halo Solar Ultra Smartwatch. At isama ko na rin itong bagong model nila na Halo 4S Smartwatch. Kaya kung naghahanap kayo ng affordable smartwatch para sa fitness tracking nyo, or gusto nyo lang mag-level up ng lifestyle na hindi nabubutas ang bulsa, budget friendly pero quality at loaded ng mga features. So, panoorin nyo ang video na ito. Maybe ito na ang smartwatch na hanap nyo. Okay, first time nyo bang narinig ang brand na Halo? Pareho tayo. Late-late ko lang nalaman ito. Ang Halo is a brand from China. At kilala sila for affordable smartwatches. Budget-friendly pero decent yung mga features. Tulad nito. At nasa 10 years na sa market ng smartwatches ang Halo. Okay, so ito yung box ng Solar Ultra at ito yung sa 4S. Itong dalawa ay may built-in GPS na. Itong Solar Ultra, mas malaki ng konti ang display compare nitong 4S. Nasa 1.58 inches ang laki nitong Solar Ultra. Itong 4S naman ay nasa 1.43 inches lang. Pero parehong AMOLED display ang dalawa. Ayan. So, expect natin na talagang maganda ang quality ng display nito. So, buksan na natin na makita natin kung ano ang laman ng box. Okay, so ito yung mga laman ng box. Mas maraming laman ang 4S compared sa Solar Ultra. Ito yung 4S model, made of silicone rubber ang strap. Then, ang kasama nito ay itong magnetic charging cable. User manual. Then, may kasama ding wet and dry wipes para sa screen protector. And meron ding extra na silicone rubber strap. And yun lang. Then, dito sa Solar Ultra naman, ang laman lang ng box ay itong magnetic charging cable, user manual, at ang smartwatch mismo. And yun lang, wala nang iba. Dito sa Solar Ultra, yung glass ay flat lang, pero sporty ang dating para sa akin. First impression, maganda at hindi mukhang mumurahin. Masasabi ko, quality ang hitsura. Dito sa gilid, naka-engrave yung Halo. And dito sa kabila naman ay may tatlong button. Itong orange ay sport button. Itong rotating button ay for other functions. And itong isa ay ang power button. And dito sa likod naman ay ang optical sensor para sa heart rate at SpO2 or blood oxygen measurement. Then itong dalawang maliit na bilog ay for charging. Yung charging cable ay magnetic. So, ikabit mo lang ng ganyan. Basta maidikit mo, automatic na mag-align ang terminals. Kahit nga itapon mo lang, didikit na ito ng kusa. At hindi mo maibaligtad ang terminals dahil hindi ito didikit ng tama kapag mali ang orientation ng charging pin. So, didikit lang kapag tama ang orientation ng charging pin. Ayan. Then, itong 4S ay curved yung glass niya. And smooth lang yung design sa gilid. And dalawa lang yung button. Sport at power rotating button lang. And simple lang, H lang ang logo. Yung sa Solar Ultra ay may Halo na nakasulat. Then dito sa likod ay yung sensor and charging terminal. Medyo iba yung design sa sensor compared sa Solar Ultra. But yung magnetic charging cable ay pareho lang sa Solar Ultra. Hindi didikit ng tama kapag mali ang pwesto ng charging cable. Mag-align lang kapag tama ang orientation. Ayan. Yung strap ng dalawang smartwatch ay parehong quick release. So, hindi mahirap magpalit in case gusto mong palitan. Ang materials ng strap ay pareho lang na silicone rubber. Pero mas gusto ko ang design nitong 4S. Kasi mas malinis tingnan kapag suot mo na. Wala kasing nakausli sa gilid. Kasi sa loob mo ipapasok ang dulo ng strap.
Sa Solar Ultra, same lang ito sa mga standard design. Kaya may nakausli sa gilid. Ang bigat pala ng Solar Ultra ay nasa 55.3 grams sa timbangan ko. Pero sa specs ay nasa 56.6 grams. Then itong 4S ay 62 grams sa specs. Dito sa timbangan ko naman ay almost same lang, 61.9 grams. Sa unang switch on mo pala nito, pareho itong mag-display ng hello, welcome, followed by language setting. Then followed by QR code para sa Halo Fan App. Need mo ang Fan App kasi dito magsisynchronize ang time ng relo. Hindi mo kasi maset ang time ng relo sa unit mismo. So need mong mag-download ng Halo Fan App. Madali lang naman mag-download. Scan mo lang yung app sa cellphone mo. Then sundan mo na lang ang installation instruction. At once na-add mo na sa cellphone, magsisynchronize na ito. Then kapag may available update, mag-a-update mo na ito. Tsaka mag-synchronize. Then pwede mo na bago-baguhin ang like mag-add ng watch face. Limited lang ang malagay na face. Pero pwede mo naman i-delete yung face na hindi mo type para makapag-store ka ng ibang design. Sa touchscreen naman, parehong smooth yung touch operation pati ang mga physical button. Sa mga functions naman, parehong may daily activity tracker. Meron ding heart rate monitor. And halos pareho lang ang reading ng dalawa sa heart rate nang sabay ko sinubukan. Sa SP Auto ay ganun din, same reading lang din. Nagkaiba lang sa stress test. Sa Solar Ultra, nasa relax yung reading at sa 4S naman, nasa normal. Kahit pinagpalit ko ang posisyon ng dalawa, ganun pa rin naman. Nasa relax ang reading ng Solar Ultra at normal naman sa 4S. Napansin ko lang na mas matagal mag-reading ang 4S compared sa Solar Ultra. Sa GPS position naman, parehong accurate yung posisyon ng dalawa. Sa sports mode, mas marami sa Solar Ultra na may 170 plus modes at 120 plus naman sa 4S. Ngayon, sa battery naman, as per specification, itong 4S ay aabot ng 18 days sa basic mode at 10 days sa everyday use. At itong Solar Ultra ay aabot naman sa 22 days kapag sa long battery life mode at 12 days naman sa typical usage. And for clarification, although Solar Ultra ang model nito, hindi po ito powered ng solar. Pangalan lang po ang solar at hindi rin po na-charge ng solar. Itong dalawa ay 4.5 days pa lang na gamit. Naka-full charge ito bago ginamit at hindi pa na-recharge. Always naka-bind itong Solar Ultra dito sa aking cellphone at itong 4S naman naka-bind sa cellphone ng anak ko. So mas active ito palagi lalo na sa message notification. Ngayon may naiwan pa na 50% dito sa 4S at 69% naman dito sa Solar Ultra. After 4.5 days na paggamit yun ha. Itong Solar Ultra pala ay may 5 ATM na water resistance. So pwede ito sa swimming or kaya shower. Pero hindi ito pwedeng pang diving ha. At meron itong water lock mode na i-activate mo para maiwasan ang accidental touches kapag nabasa ng tubig or tuwing mag-swimming. At once i-unlock mo na, mag-activate naman ang draining function nito. Itong 4S ay 1 ATM lang. So, plus resistance lang. So, hindi pwedeng pang swimming. And itong dalawa ay may Bluetooth calling function. So, pwede mo sagutin ang phone gamit ang smartwatch. Pwede rin gamitin mo pang tawag. Parehong may flashlight, camera shutter control, may mini games. At dahil may built-in GPS na itong dalawa, pwede ka nang mag-jogging or mag-walking na hindi mo kailangang bit-bit ang cellphone mo. Marirecord na rin ito yung track mo. Three, two, one, go. Workout paused. Workout ended. By the way, alam ko, kulang pa yung
test ko dahil 4 days mahigit pa lang ang paggamit namin dito. Kaso hindi na ako nakapaghintay ng matagal. Nag-post na kagad ako nitong review dahil nakasale kasi sila ngayon. Baka kursunada nyo. Sayang kasi malaki din yung discount nila. Check nyo na lang sa video description yung link nitong dalawa. At naglagay din ako ng discount code para dito sa Halo 4S. Itong 4S ay 2K lang mahigit ngayon. At mas mahal itong Solar Ultra ng konti. Kung magkano ang exact price nitong dalawa, check nyo na lang sa link na makikita nyo dito. Or kaya sa link ng video description or comment section. Regarding sa list ng mga features and function nitong dalawa, ito yon. Makikita nyo rin ito sa kanilang website. Ilalagay ko din ang link sa video description. Congratulations pala sa nanalo sa free pag-giveaway ko sa previous videos ko na sina Eliazar Villazor from Davao del Norte at kay Harold Rabusa from Camarines Sur. And may kunting free para-raffle giveaway na naman ako ngayon. Hindi ko na sasabihin, surprise na lang kung ano yon. Kung ikaw ang mapili, ipapadala ko po sa inyo ng libre at wala po kayong babayaran kahit piso. And ako lang po ang magkukontak sa inyo at wala nang iba. Hindi na kailangang subscribers, basta pag nag-message ako na ikaw ang nanalo, reply lang kaagad. Basta Philippine address ko lang ipapadala. Pero mas maganda kung naka-subscribe kayo para hindi nyo ma-miss ang notification. So, para masali sa raffle, comment lang kayo dito sa video at sabihin nyo lang kung anong masasabi nyo dito sa dalawang smartwatch na ito. At iwanan nyo naman ako ng like kung nagustuhan nyo yung video. Thanks for watching and see you sa next video.